So, presumably. so in other words, itong 4,000 na students, sarado ko na 4,000. Sakto lang siya. Tama? Maaari po, pero ang magiging suliranin po dyan, Mr. Chairman, yung guidance advocate po ay merong teaching load na Correct. 4 hours. So 2 oras lang po makakapunta sa guidance center itong guidance advocate. Whereas kung ang nandun po ay isang guidance counselor na may salary grade 16. Ito po yung gusto ko sabihin, if I may. Dati na po namin pinaglalaban to sa Youth Formation Division. Ang guidance counselor po, nandoble ang lisensya. Bago ka maging guidance counselor, meron pong lisensya. Magti-teacher ka, meron pa rin pong lisensya. So dalawa po ang magiging lisensya niyan para makapasok sa paaralan. And yet, ang salary grade po niyan ay salary grade 16. Sa paaralan ko po sa Manila, I have 5,500 students, 180 teachers. Dalawa po ang licensed guidance counselors ko. Pero teacher 1 po. Master teacher 2. Ayaw po nilang maging guidance counselor kasi po madedegrade pa yung sweldo nila sa 16. So ang laki po ng problema. Pag ikaw ay naging guidance counselor, hanggang retirement mo, kung hindi ka magiging PSDS, yun na ang sweldo mo. Whereas, kung magiging master teacher 2 ka, gaya po nung licensed guidance teachers ko ngayon, guidance counselor, MT2, salary grade 19. Kahit ano pong pakiusap ko, ma'am, pumunta ka sa guidance center. Pupunta po yun 2 oras lang. So ang kanyang designation ay guidance advocate. 2 oras lang po siya maaari sa guidance center dahil yung 4 na oras niya po ay kailangang may teaching load. Yun po ang number 1 naming suliranin sa paaralan. Gusto ko nga po mainggit kay ma'am kasi po 6. Sa Rojas High School po, isa lang ang aking guidance advocate at may teaching load pa. Kaya po ang mga curriculum chairs ko at mga head teachers, sila po ang nagiging guidance advocate. Pila-pila po, kasama na po ang pagiging librarian dahil po tinanggal po under DepEd Order number 2 yung administrative task. Okay. If I may add, Mr. Chairman, ang suliranin po ng mga paaralan, ako po ay nagsasalita bilang Pangulo ng National Association of Public Secondary School Heads Incorporated. Kasama ko po yung dalawa, mga member ko. Una-una po mapalad ako. Pinapakita ko po kay Attorney Guro. Meron din po ako niyan. Ito nasa cellphone ko. Mapalad ako na unahan ko po yung estudyante mag-upload. Sampalan po sa loob ng paaralan. Nakausap ko kaagad. Dahil meron po tayong mga student leaders. Meron pa nga pong video, if I may. Yung sex orgy nila, i-upload pa, sabi ko, por Diyos por Santo. A grade 7 student having a sex orgy with 2 or 3 male student. Sabi ko, ang kapal na mukha nyo, ipopost nyo pa yan. Ah, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng mga bata na to at parang masaya pa sila. So, ang nangyayari dyan, Mr. Chairman, nagkakagulo sa ilalim ng puno. Nag-iikot ako, nagra-rounds. Kala ko kung ano yung pinagkakagulo, kala ko Hinebra. Yung pala kasi mga lalaki nag-uusap-usap sisigawan. Nakita ko may ganong video. Sabi ko, napakasakit bilang ama ng paaralan. Sabi ko, nasaan na yung moralidad ng mga bata na to? Tapos, nagkakatuwaan pa. And one of the viewer, performer. Sabi ko, ito lang to kasi yung bawal na kasing mangutos ngayon saka yung manghila ng patilya Ito po yung school discipline versus child protection policy. Nung mga nag-aaral tayo, yung mga aminin natin, yung mga ganito, Voltes 5 ang pinanood. Meron tayong face the wall, nag-i-squat po ako. Ang nanay ko po ay guro din. Pag umuwi akong na-squat, nagupitan, napalo, susumbong ako sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, buti nga sa'yo. Disiplina yan. Ngayon po ang bata, pag napagalitan, kinabukasan may 888 na ako kay Attorney Esperanza. Meron na ako sa DepEd. Naubos na po ng mga punong guro ang numero ng 888.
999 na po kami. Monthly, sumasagot po kami ng mga anonymous complaints na just in the performance of our duty. Ito pa po ang isang masakit na katotohanan. Nawalan po kami ng mga guidance teachers, guidance advocates. Kaya po kami ay naninikluhod sa ating butihing chairman. Sana po maibalik o kung hindi man po, kung ang guro ay na-designate na guidance advocate, mabawasan o ma-full-time sila as guidance teachers. Mawalan po sila ng teaching load. Kasi po, 2 oras lang sila ron. Minsan mangyayari, sama-sama, mga estudyante, pag nag-away-away, yung guidance, uuwi na lang eh. Sir, ayoko na po. Mag-e-empake na ako. Para muna akong pinapatay sa dami ng cases. Gusto ko pong ipaalam, itong child protection policy ay napakagandang pag binabasa. Pero nawalan po tayo ng teacher protection policy. Kaya ang ginagawa po ng mga guro ngayon, sir, pag Mr. Chairman, pag nakakita po ng batang sumusuway, gusto man pong hawakan, pigilan, tumatalikod na po. Kasi kesa sawayin nila yung mga bata, baka makuhaan sila ng camera, ng video, although lumabas na yung DepEd order na ipinagbabawal ang cellphone, pero dahil dito sa pandemic, kailangan natin ng communication, hindi po namin maipagbawal. Nami-misconstrue po. Pag hinawakan ng guro ang bata, didisiplinahin, pipigilan, na-upload po ang teachers na nagiging abusado gaya ng sinabi ni ma'am. Kaya po ang gagawin ng mga teacher ngayon, sa takot na makasuhan sa 888 o magkaroon ng grave abuse of authority, tatalikod na lang po. Pupunta sa office ng principal o sa faculty room, pababayaan na lang kung ano ang nangyari. Yun po ang mga senaryo sa paaralan. Salamat po. Thank you, thank you. And that's why kanina ang tinatanong ko yung bilang ng guidance designate. Kasi aminado tayo na kulang talaga ng guidance counselors. At bago lang yung bagong batas natin, yung Mental Health in Basic Education Law, kung saan tinaasan na natin ang sweldo ng guidance counselors from 11 to 16. So attractive na yan. At pwede na rin tayong kumuha ng psychologist. No? Kasi pwede naman sila mag-perform ng halos kaparehas na responsibility. Pero it will take time. No? It will take time. Hindi yan bukas babahain na tayo ng guidance counselor. So in the meantime, I want part of our recommendation to DepEd is to take a look at this guidance designate and advocate. Maybe we can increase the number depending on the size of the school by fixing the ratio. Kasi base doon sa reports na nakita namin, effective yung guidance designate kasi in the case dito kay Ma'am Romano, talagang pinuntahan ng estudyante yung guidance designate. So alam niya kung saan siya pupunta. So, pero ang nangyayari nga ngayon, dahil nga teacher rin siya, may teaching load siya, hindi siya full-time o hindi nabibigay yung mas malaking oras. So part of our recommendations is to review the ratio of our guidance designate and guidance advocates para mas marami pa tayong pwedeng i-designate sa mga eskwelahan natin in the meantime na wala pa tayong guidance counselor. Temporary lang naman to, no? Stopgap measure lang. Kasi importante talaga na may pupuntahan yung bata at may kakausapin. At nakita namin, effective eh. No? Na effective siya dahil alam ng bata kung saan siya pupunta. No? Yes, Dr. Romano, go ahead. Mr. Dito po sana po'y matulungan nyo kami dito kasi nagkaroon po ng DepEd Order number 2 series of 2024, yung pong immediate removal of administrative tasks of public school teacher. Kasi po, siguro isa sa magandang nangyari sa school, nung hindi pa po yung nangyayari insidente na yan, meron po kaming OIC, teacher in charge sa bawat floor. Especially kung recess time. So, yun po ay dati pong trabaho pa rin ni teacher or kung vacant si teacher. So, meron po kaming schedule. Kaya po, wala kaming mga
mga